Tutok na tutok si Zarina sa CCTV footage ng club kung saan siya nagpakalasing 2 buwan na ang nakalilipas. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang mararamdaman niya nang makita ang sarili na lumalabas ng club kasamang isang lalaki. Nangunot ang kanyang noo habang iniisip kung sino bang lalaking yun. Pakipost nga po at pwede po bang i-zoom ang mukha niya para makita ko? Tanong ni Zarina sa lalaking nasa CCTV room ng club. Restricted ang lugar na iyon, pero dahil desperada na nga siyang makilala kung sino ang lalaking nakatalik niya 2 buwan nang nakararaan, ay nagawa niyang bayaran ng lalaki. Dali-daling sumunod sa kanya ang lalaki. Pagka-zoom, ay kaagad na hinalughog ni Zarina ang isipan niya. Pilit niyang iniisip kung sino ang lalaki. Pagka-zoom, ay kaagad na hinalugog ni Zarina ang isipan niya. Pilit niyang iniisip kung sino ang lalaki at bakit parang familiar to sa kanyang masyado. Kinuha ni Zarina ang cellphone sa kanyang bag. Kinuhaan niya ng larawan ang lalaking kasama niya. Gwapo sanang binata, kaso nagngingit-ngit naman siya sa galit dito. Paanong hindi? Pagkatapos siya nitong parausan, ay binuntis pa siya ng lalaki. Wala naman sana siyang balak na hanapin pang binata. Ngunit, alam niya kung gaano kahirap para sa isang bata na lumaki na hindi kasama o nakilala man lamang ang kanyang mga magulang at ayaw niyang mangyari din yun sa kanyang anak. Kaya kung kinakailangan na halugugin niya ang buong Pilipinas, ay gagawin niya para lang mahanap ang binata. Hindi naman siya hihiling na panindigan siya ng nakabuntis sa kanya. Gusto niya lang talagang makausap to ng masinsinan. Pagkatapos makaalis ni Zarina sa lugar na iyon, kaagad na siyang bumalik sa kanyang restaurant. Jam-pack ang restaurant. Abalang-abalang lahat ng kanyang mga tauhan sa pag-aasikaso ng mga customers nila. Pero hindi nakaligtas sa paningin ng dalaga ang ex-fiancé at ex-stepsister niya na niloko siya. Parehong nakangisi sa kanya ang dalawa at mukhang tuwang-tuwa pa na ipakita sa kanya na magkasama na sila ngayon. Panihim na umirap si Zarina. Anong kailangan niyo? Taas noong tanong ng dalaga. Nagtaas ng kilay si Marie. Ganyan ka pa sa mga customers mo? You are so rude. Wala kang respeto. Nagngit-ngit sa galit si Zarina. Ayaw niya sanang mag-skandalo sa restaurant niya, pero binabadit talaga siya ng mga agaw na yon. Anong sabi mo? Respeto? Wala akong respeto sa'yo. Sa tingin mo ba, irerespeto pa rin kita matapos mong ahasin ang fiancé ko? Mariin kong wika. Hindi ko inahas si Paulo sa'yo, no? Nakangising wika naman ni Marie. Alam mo kung bakit? Dahil kusa siyang lumapit sa akin para mapunan ko yung pagkukulang mo. Ang boring mo raw kasi masyado. Pa-virgin pa. So, inaamin mo na para usan ka lang niya. May mga pagkukulang ako sa kanya, kaya ikaw ang pinupuntahan niya. Ganyan ka ba kababa, Marie? Alam ko naman na malandi ka, pero hindi ko inaasahan na makakaya mong gawin yan sa akin na kapatid mo. Narinig ni Zarina ang pagsinghapan ng mga nakarinig sa kanyang sinabi. Napangisi ang dalaga nang makita niya ang galit sa stepsister niya. Hindi na niya pinansin pa to. At dire-diretso na siyang pumasok sa kanyang opisina. Malalim na napabuntong hininga si Zarina nang makaupo na siya sa kanyang swivel chair. Inis na inis siya sa kakapalan ng mukha ng stepsister niya. Pagkatapos siya nitong saktan at pagplanuhang simutin ang kayamanan niya kapag naikasal na sila ni Paulo, ay kay lakas ng loob nito na magpakita pa sa kanya. 2 months ago, nagpaplano pa siya ng kasal nila ni Paulo. Pero isang gabi bago ang kanilang kasal, ay nahuli niya ang ex-fiancé at step-sister niya na nagtatalik. That's heartbreaking. Hindi niya inasahan na gagawin niya ng step-sister niya sa kanya matapos niyang ituring si Marie na parang tunay niyang kapatid. Wala na nga lang masasakit pa matapos niyang malaman na may plano rin palang dalawa na ubusin ang minana niya at perang kinita sa negosyo. Mabuti na lang talaga't nalaman niyang plano ng dalawa bago pa matuloy ang kasal nila ni Paulo.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga. Kaysa isipin pa ang dalawa, ay nagsimula na siya sa pagtatrabaho. Medyo nahirapan pa nga si Zarina sa kung paano niya ipopromote ang restaurant niya. Kung ipapalagay niya kasi sa newspaper ang promotion ng restaurant niya, ay nasisiguro niyang kakaunti na lamang ang makakabasa nun. At kung sa mga magazine naman, ay natitiyak niyang gagastos siya ng malaki na hindi naman pwede sa ngayon dahil nag-iipon siya para sa pagpapagawa ng pangalawang branch ng restaurant niya. Sa rami ng trabaho ni Zarina, ay hindi na niya napansin ang oras. Kung hindi pa kumalam ang sikmura niya, ay hindi pa niya maiisipang kumain. Hinaplos ni Zarina ang kanyang tiyan. Hindi naman niya sinasadya na makalimutan ang oras. Nagsisisi tuloy siya at baka magkaroon pa ng problema sa pinagbubuntis niya kung hindi siya kumain ng regular. Nagpaluto si Zarina ng pagkain niya at ipinadala yon sa front house. It's already 2 o'clock in the afternoon. Kaya kahit sa front house ng restaurant siya kumain, ay ayos lamang dahil natitiyak niyang walang customer ng ganitong oras. Ngunit nagkamali si Zarina sa akala niyang yun, dahil pagkalabas niya pa lang, ay tumambad sa kanya ang pagmumukha ng lalaking matagal na niyang hinahanap. Umawang ang labi ni Zarina sa sobrang gulat. Hindi niya inasahan na sa dinami-dami ng lugar na pwede niyang makita ang binatang nakabuntis sa kanya, ay rito pa talaga sa restaurant niya. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Zarina at nilapitan na agad niya ang binata. Mukhang nagulat pa nga to sa biglaan niyang paglapit, pero wala na siyang pakialam. I've been looking for you. Paninimula ni Zarina sa binata nang makaupo na siya sa harapan nito. Ngayong nasa malapitan ay hindi maiwasan ni Zarina na humanga sa mukha ng binata. Napakagwapo niya at may matipunong pangangatawan. Muntik pa nga niyang makalimutan na kailangan nga pala niyang makausap ang binata. I heard you've been abroad since that steamy night happened between us. Kaya paano mo ako mahanap? Tanong niya. May kailangan kang malaman, ani Zarina. Hindi niya alam kung paano magsisimula sa pagsasabi rito ng katotohanan. Kaya ilang segundo pa siyang natulala. Kung hindi pa siya sinenyasan ng binata na magsalita, baka kanina pa siya tumakbo sa sobrang kabang nararamdaman. Buntis ako. Hindi ko naman kailangan na panagutan mo ko. Dahil kaya ko namang panagutan ng anak ko. Sinasabi ko lang to sa'yo ngayon. Dahil gusto kong alam mo na magkakaanak ka na. Hindi mo kailangan panindigan or something. Ani Zarina. Ine-expect ni Zarina na bigla na lang tong tatakbo palabas sa restaurant niya para takbuhan ang responsibilidad nito sa kanya at sa batang dinadala niya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Zarina nang makita ang ngiti sa labi ng binata. Bakit parang masaya pa sa balita niyang binata? Hindi ba dapat maging malungkot pa ang binata dahil dun? Naningkit ang mga mata ni Zarina at saka kuryosong tinitigil ang binata. Bakit parang masaya ka pa na buntis ako? Kunot noong tanong ni Zarina. Huwag kang mag-alala. Paninindigan ko ang batang dinadala mo. Nakapagpa-check up ka na ba? Gusto mong magpatingin ngayon? Sasamahan kita. Anito. Kakatapos ko lang magpa-check up a week ago. Next week pa ulit ang appointment ko. Hindi mo kailangang panindigan ang dinadala ko. Kaya ko naman siyang buhayin. Ani Zarina. I'm still the father of your child, Zarina Lopez. Kahit anong sabihin mo, may karapatan ako sa bata. Firm na sagot ng binata. Hindi na siya nakaimik doon. Maya-maya pa, ay dumating ng pagkain ni Zarina at mabilis niyang kinain yun. Habang kumakain sila ni Tyrone, ay kinuha naman ng binata ang numero niya para makontak daw siya nito. Inilagay rin ng binata ang contact number nito sa cellphone niya. Ang totoo niyan, nalilito siya sa setup nilang dalawa ngayon. Pagkatapos ng isang gabi na kanilang pinagsuluhang dalawa, heto siya't nagdadalang tao ngayon. Sino bang hindi malilito? Nagtalik lang naman sila. At ngayon, may malaking responsibilidad na kaagad sila. Pareho nilang hindi kilala ng lubos ang isa't isa, ngunit matatali sila sa responsibilidad na natitiyak niyang hindi naman ginusto ni Tyrone. Hindi pa man handa maging ina si Zarina, ngunit tanggap niya ang pinagbubuntis niya. Sa wakas, ay may makakasama na siya sa buhay at hindi na siyang muling pang mag-iisa.
Pagkatapos kumain, nanatili pa rin si Tyrone sa kanyang restaurant. Umiinom na lamang to ng kape, habang si Zarina naman ay naupo sa cashier. Nagpaalam kasi ang cashier niya na mag-half day. Masikretong tinititigan ni Zarina ang binata nang biglang magsalita si Franz sa tabi. Si Franz ay isang Becky na waiter niya. Gwapo ano? Alam mo bang regular customer natin yang si Sir? Palagi siyang kumakain dito at minsan dito pa nga niya dinadalang meeting niya. Noon, akala namin gustong gusto niya lang talagang mga pagkain na offer natin dito. Pero ang hindi namin inaasahan na kaya pala siya paulit-ulit na pumupunta dito ay dahil sa'yo. Matagal na siyang may gusto sa'yo, Zarina. Ani Franz. Sa tagal ng empleyado ni Franz sa kanyang restaurant, ay naging malapit na magkaibigan na silang dalawa, kaya ganyan na siya kausapin ng Becky. Nangunot ang noo ni Zarina. That's impossible. Na hindi niya nga alam na madalas pala itong kumain sa restaurant niya. Nahihibang ka na ba, Franz? Imposible ang sinasabi mo. Sagot ni Zarina. Masyado ka kasing nabulag sa pagmamahal mo nun kay Paulo, kaya hindi mo napapansin na may iba pang pwedeng magkagusto sa'yo at si Sir Tyrone yun. Alam mo bang palagi kanyang ibinibilin sa amin na siguraduhin namin na safe ka makakauwi palagi? Natigil nga lang ang pagpunta niya dito nung pumunta ka sa ibang bansa para mag-move on. Dagdag ni Franz. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Zarina sa mga sinasabi ng kaibigan. Para kasing sobrang imposible para sa kanyang sinasabi nito. Malalim na bumuntong hininga si Zarina. Ilang oras pang lumipas, ay muli na namang napuno ng mga tao ang restaurant niya. Kaliwat kanan ang pagdating ng mga customer. Inoccupy ni Tyrone ang isang table, kaya para magamit yun ng mga customer, ay niyaya niyang binata na sa counter na lang din tumambay katulad niya. Tahimik lamang si Zarina habang nagkukwenta ng bills ng mga customers. Tahimik lang din naman na nakamasid si Tyrone, kaya malayang dalaga natitigan ng binata. Malinis ang gupit ng binata. Namumungay ang kulay kayong mangginitong mga mata, matangos ang ilong at mamula-mula ang kanyang mga labi. Napakaganda rin ang kanyang pangangatawan. Kaya hindi na nagtataka si Zarina kung bakit sa binata niya binigay ang virginity niya na matagal na niyang iniingatan. Muling pumasok sa isipan ni Zarina ang sinabi ni Franz kanina. Totoo nga kayang matagal nang may gusto sa kanyang binata. Ang hirap paniwalaan para sa kanya noon dahil ilang taon din naman kasi na puro si Paulo lang ang nakikita niya. Mabuti na lang talaga at mabilis naman siyang nakamove on sa lalaking yun. Wala rin naman kasi siyang pamimilian at mas gusto niyang mag-focus na lang para sa kanyang magiging anak. Ilang oras ang lumipas at uwian na nila. Nagka-share lang naman siya pero hindi niya alam kung bakit parang pagod na pagod siya ngayong araw. Wala ka bang cravings? Biglang tanong ni Tyrone habang nilalak niya ang restaurant. Natigilan siya sa ginagawa. Iniisip kung ano nga bang kinikrave niya ngayon. Nanubig ang bagang ni Zarina habang ini-imagine niya ang sarili na kumakain ng pakwan na sinausaw sa peanut butter. Gusto ko ng pakwan at peanut butter. Sagot ni Zarina. Napangiti naman si Tyrone sa naging sagot niya. Madalas ay nagtataksi siya pauwi. Pero iba para sa gabing to. Nag-offer kasi si Tyrone na iyahatid na siya pauwi sa kanyang kondo. Hindi naman na siya umangal dahil sa pagod na rin. Habang nasa biyahe silang dalawa, ay dumaan pa sila ng grocery store para bumili ng pakwan at peanut butter. Bakit kaya parang ang bilis-bilis niyang magtiwala kay Tyrone? Iyan ang tanong na bumabagabag kay Zarina. Ang bilis niya kasi magtiwala sa binata at hinayaan niya patong pumasok sa condo unit niya para ipagluto siya. Bigla kasi siyang nag-crave sa pagkain na yun habang namimili silang dalawa kanina, kaya bumili na rin si Zarina ng ingredients nun at ngayon nga ay niluluto na ni Tyrone. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti nang nasasanay si Zarina na palaging kasama si Tyrone. Sa trabaho man niya o kahit sa tinitirhan pa niya ay lagi itong nakabuntot sa kanya. Hindi naman siya makapagreklamo dahil aminin man niya o hindi ay malaking tulong talaga sa kanya si Tyrone, lalo na sa tuwing may kinikrave siyang pagkain.
O di kaya naman ay tuwing mahihirapan siya sa morning sickness niya. Sa isang buwan na magkasama sila ni Tyrone, ay may ilang beses na hiniling nito sa kanya na wag na muna siyang magtrabaho dahil napakaselan talaga ng pagbubuntis niya at madalas pa siyang nahihimatay sa kalagitnaan ng mga ginagawa niya. Yun nga lang, masyadong matigas ang ulo niya para makinig sa binata. Ayaw niyang umabsent sa trabaho dahil wala rin naman siyang gagawin sa kondo niya. Mabobore lang siya ron. Gusto ko yata ng chocolate, Tay. Ani Zarina. Abala siya sa pagtatrabaho. Natigil nga lang nang bigla siyang nakaramdam ng gutom at mag-crave sa chocolate. Sige, magpapabili ako sa sekretary ko. Sagot ng binata. Nangunot ang noo ni Zarina. Sekretary? May sekretary ka? Nagtatrabaho ka pala? Akala ko, plano mo lang maging tambay habang buhay dito sa opisina ko eh. Panunuya ng dalaga. May real estate company ako, Za. Hindi ako pumapasok sa kumpanya ko, pero nagtatrabaho pa rin naman ako. Nakasimangot na tugon nito. Kaya pala madalas na nakalaptop ang binata dahil doon ito nagtatrabaho. Gusto niya sanang pagsabihin ng binata na hindi naman ito kailangan na bantayan siya 24/7, pero kahit anong pilit niyang lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, ay hindi naman niya magawa dahil nasanay na rin siya na palaging kasama ang binata. Ilang minuto na natahimik ang dalawa. Kalaunan ay dumating ang lalaking sekretarya ni Tyrone na may daladalang chocolate. Halos magningning ang mga mata ni Zarina nang makita kung gaano karami yun. Kaagad na kinuha ni Zarina ang bag na pinaglalagyan ng mga chocolate at saka nagbukas ng isa. Sobrang nasatisfy siya sa kanyang kinakain ngayon. Nakangiti lamang si Tyrone habang pinapanood siyang kumain. Nakangusong inabutan naman niya ng chocolate ang binata na kinain naman ito kaagad. May gagawin ka ba bukas, Za? Tanong sa kanya ni Tyrone. Kauuwi lang nilang dalawa sa kondo niya. Nakahiga ang dalaga sa sofa bed niya habang si Tyrone naman ay nasa paanan niya at minamasahe ang kanyang paa. Munti ka na nga siyang makatulog sa sarap nitong magmasahe kung hindi lamang nagsalita si Tyrone. Wala naman. Tugon niya tsaka humikab. Bakit pala? Dugtong pa ng dalaga. Birthday ng mama ko bukas eh. She's inviting you and she wants to meet you. Ani Tyrone. Sa sinabing yun ni Tyrone ay parang biglang nawala ang antok niya. Gusto siyang makilala ng ina nito. Pero teka, paano siya nakilala nito? Nasabi ba ni Tyrone ang tungkol sa pagbubuntis niya sa ina nito? Tila narinig naman ni Tyrone ang mga tanong sa kanyang isipan at kaagad di sanagot siya. I told her about you, Za. Wala pa sana akong plano na sabihin sa kanila na buntis ka dahil alam kong mangungulit ang pamilya ko na ipakilala kita sa kanila. Ayokong ganoon dahil gusto kong maging komportable ka muna bago natin gawin yun. Ang kaso, masyadong maloko at makulit ang nanay ko. Pinahanap ka niya at sinabihan niya ako na siya mismo ang magpapakilala sa'yo kung hindi pa kita dadalhin sa bahay namin sa birthday niya. Paliwanag dito. Ipapakilala mo ko sa kanila. Inabuntis mo lang naman ako ha. Hindi naman tayo, kaya tingin ko, hindi na natin kailangan gawin pa yan. Sagot ni Zarina. Ayaw niya nga. Paano naman siya papakilala ni tayo sa pamilya nito? Babaeng naka one night stand niya na ngayon ay buntis sa kanilang anak. Diyos ko, kailanman ay hindi niya pinangarap ang ganitong sitwasyon para sa kanyang sarili. Nakita ni Zarina ang pagbagsak ng balikat ni Tyrone matapos niya itong tanggihan. Bigla naman siyang nakonsensya. Sa tuwing siya ang may kailangan, ay palagi at agad-agad yung binibigay sa kanya ni Tyrone. Pero ngayon na ito naman ang humiling at may kailangan sa kanya, ay hindi niya magawang mapagbigyan man lang ang binata. Napapikit si Zarina at malalim na napabuntong hininga. Sige na nga, sasama na ako sa iyo na umattend sa birthday ng mama mo. Sagot niya. Umaliwalas ang mukha ni Tyrone at tila gustong-gusto ang naging sagot niya. Lihim na napangiti ang dalaga sa naging reaksyon ng binata. Okay lang ba kung sabihin natin sa kanila na girlfriend kita at boyfriend mo ko? Ayaw ko kasing usisain pa nila tayong masyado kung di ganun ang sasabihin natin. Anito. Tumangaw lang si Zarina.
Nagpaalam naman na sa kanya si Tyrone na magluluto na ng dinner nilang dalawa. In fairness, masarap magluto si Tyrone. Palagi siyang ganado sa pagkain sa tuwing pinagluluto siya nito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa kondo na niya si Tyrone. Madaling-madali naman si Zarina sa pag-aayos at nahihiya siyang paghintayin pa ng matagal ang binata. Kalaunan ay nasa biyahe na silang dalawa. Habang nasa biyahe sila ay panay ang pag-uusap nilang dalawa sa relasyon nila kuno. Ayaw kasi ni Tyrone na may maling detalye silang masabi mamayang dalawa, kaya ngayon pa lamang ay pinag-uusapan nila kaagad. Simpleng birthday celebration lang naman daw ang idarao sa bahay ni Tyrone. Pagkapasok pa lamang ng dalawa sa bahay nila, ay nagulat na lamang si Zarina nang may biglang may tumakbo na babae at niyakap siya. "Mom, please, wag mo namang takutin si Zarina," pakiusap ni Tyrone sa kanyang ina. Binitawan siya ng ina ni Tyrone at saka pabirong sinuntok sa dibdib ang binata. Natawa si Zarina sa ginawa nito. "Bakit ko naman siya tatakutin? She's going to be my future daughter-in-law." Nakasimangot na sagot nito sa anak. Pagkatapos ay binalingan naman siya. "I'm Trina Sevilla, Tyrone's mother. You can call me Mom from now on, Iha." Anito. Napangiti naman si Zarina sa kabaitan ng ginang. "I'm Zarina Lopez po." Pagpapakilala niya sa sarili. Ngumiti ang ginang at saka ginaya na siya papunta sa dining area nila. Panay ang tanong nito sa kanya tungkol sa relasyon nila kuno ni Tyrone. Mabuti na lang pala talaga at nakapag-usap sila ni Tyrone tungkol sa bagay na ito, kaya hindi na siya hirap mag-isip kung ano ang isasagot sa ginang. Napakaganda at napakaaliwalas ng bahay ni Tyrone at ang laki-laki pa. Napansin din ni Zarina kung gaano karami ang mga kasambahay ni Tyrone. Napakarami nun. Pagdating nila sa dining area, ay nagulat si Zarina sa biglaang pagsigaw ni Tyrone. "What the hell are you doing here, Eunice?" Umalingaw-ngaw sa buong dining area ang malakas na sigaw na yon ni Tyrone. Gulat na gulat si Zarina sa sigaw ni Tyrone. Yun kasi ang unang beses na narinig niyang sumigaw ng ganoon ang binata. Binalingan niya ang binata at galit na galit to habang nakatitig sa isang babae na nasa hapagkainan nila. Pinakatitigan niya ang babae. Napakaganda nito at balingkinitan pa ang katawan. Mukhang mabait naman ang babae kaya hindi alam ni Zarina kung bakit galit na galit dito si Tyrone. Baka ex na siguro. Iniwan o niloko ba siya ng babaeng yun kaya ganito na lamang ang galit niya. "Don't you miss me, Tyrone?" Sagot ng babae. "Alam kong galit kasi ginawa ko noon. Pinagsisisihan ko naman na yun ngayon eh. I'm sorry kung pinagpalit kita sa trabaho ko. Hindi na ako aalis ngayon. Magbalikan na tayo please." Anas ng babae. Umawang ang labi ni Zarina. Tama nga siya, ng hula. Ex-girlfriend ni Tyrone si Eunice at iniwan siya nito para sa trabaho. Ewan niya ba? Pero tingin niya talaga sobrang petty ng dahilan ni Eunice. "Wala akong plano na makipagbalikan pa sa Eunice. May girlfriend na ako at magkakaanak na kami." Sagot ni Tyrone. Wala naman talaga silang relasyon ni Tyrone. Kaya kahit na mas piliin ni Tyrone na makipagbalikan sa ex niya, ay ayos lang sa kanya. Buntis lang naman siya sa anak nila at hindi naman niya hinihingi na panindigan siya ng binata. Kaya ayos lamang kung balikan nito ang ex niya. At tulad nga ng sinabi niya noon, kayang-kayang buhayin mag-isa ang kanyang anak. Hindi niya kailangan ng tulong ni Tyrone. Although, nangihinayang ang dalaga. Lalo na sa tuwing maaalala niyang pag-spoil sa kanya ni Tyrone. Sa tuwing may craving siya. Ang pangit naman kung ini-spoil pa rin siya ni Tyrone kahit na may girlfriend ito, hindi ba? Akala niya ay mauupo na sila ni Tyrone nang hilahin nito ang kamay niya. Ngunit nagulat siya nang hilahin siya nito paalis ng mansyon nila. Hindi na siya nakakibo. Naririnig pa nga niya ang tawag ng ina ni Tyrone, ngunit parang walang narinig ang binata at walang pakialam na umalis lang sila sa bahay nito. Gusto niya sanang magtanong sa binata
Ngunit kita niyang matinding galit pa rin sa mga mata nito. Natahimik na lamang si Zarina at hinayaan na lang ang binata. Nang makarating sa kondo nila, ay kaagad na nagdeklara ang binata ni pagluluto siya nito ng makakain. Pambawi raw sa biglaang pag-alis nilang dalawa nang hindi man lamang sila nakakakain. Nauunawaan naman niyang binata at ayos lang naman yun sa kanya. Hindi niya nga lang maiwasan din ang mag-isip. Natigil nga lang si Sarina sa pag-iisip nang bigla niyang maramdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Tyron? Tawag niya sa pangalan ng binata. Mabuti na lamang at narinig naman siya nito at dali-dali siyang dinaluhan. Bakit? Anong nangyari? Ang sakit ng tiyan ko, sagot niya. Pumunta tayong ospital, patitignan kita, anito. Tumango si Zarina at nauna nang maglakad palabas sana ng kondo niya, kung hindi lamang siya hinila ni Tyron at maigpit siyang niyakap. May bloodstain kasi short mo, Za, anito. Napamulagit ang dalaga at dali-daling tiningnan ng short niya. Hindi niya makita kung may bloodstain nga ba ron, pero dali-dali siyang nagpalit ng damit. Kalaunan ay pumunta sila ng ospital. Ineksamin siya ng doktor niya at kung ano-ano pa ang binili nito sa kanya. Nagalit ka ba? O may nagpa-stress sa'yo? Tanong sa kanya ng doktor. Alam mo naman na bawal sa'yo ang ma-stress, hindi ba? Sarina, mag-ingat ka naman please. Masyadong masela ng pagbubuntis mo. At kung hindi ka mag-iingat, ay maaari kang makunan. Dagdag pa nito. Na-stress ba siya sa pag-iisip niya kay Tyron? At sa ex-girlfriend ito? Hindi naman siya nasaktan dahil dun. Kaya hindi niya alam kung bakit ganito ang nangyari sa kanya ngayon. Avoid stress. Kung ano o sino man ang nagbibigay sa'yo ng stress, iwasan mo muna. Dagdag pa ng doktor. Napatungo na lamang si Zarina. Pagkalabas niya sa loob ng room ng doktor na sumuri sa kanya, ay kaagad na lumapit sa kanya si Tyron. Habang nasa biyahe sila pa uwi, ay tsaka pa lamang kinuwento ng dalaga ang naging pag-uusap nila ng doktor na sumuri sa kanya. Humingi pa nga ng tawad sa kanya si Tyron dahil pakiramdam daw nito ay ito ang may kasalanan kung bakit siya na-stress. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, ay hindi na nila muli pang napag-usapan ang tungkol sa nangyari. Pero naging mas maalaga sa kanya si Tyron. Kung noon ay overacting na to sa pagbubuntis niya, ay mas lalo naman ngayon. Sineryoso talaga ng binata ang pag-aalaga sa kanya, and she liked it so much. Hindi man niya aminin, ay alam niyang sobrang attracted na rin siya sa binata, at ang ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya ay nagiging dahilan para mas lalo siyang mahulog dito. Hindi niya nga lang maamin-amin dahil natatakot siya na baka hindi sila pareho ng nararamdaman ng binata. Natitiyak siyang sobra siyang masasaktan kapag gano'n ang nangyari at baka maulit-ulit ang nangyari noon na dinugo siya kapag nasaktan siya. Kaya minabuti niyang huwag na lang ipaalam ang nararamdaman niya para sa binata. We never talk about your family, Za. Nasaan nga pala sila? At alam na ba nila na buntis ka? Tanong ni Tyron sa kanya. Nakahiga si Zarina sa sofa at nakapatong naman sa lap ni Tyron ang mga paa niya. Panay ang pagmasahe ni Tyron sa kanyang mga paa. Nanunood sila ngayon ng isang K-drama. Tahimik lang silang dalawa nang biglang magtanong sa kanya si Tyron. Matagal lang patay ang parents ko. Namatay ang mommy ko nung pinapanganak pa lang niya ako. Si daddy naman, namatay dahil inatake siya sa puso. Bago pa man mawala si daddy, nagkaroon siya ng panibagong asawa, si Tita Lorraine. Kaso namatay na rin siya dahil na-depress nung namatay si daddy. Naiwan ni Tita Lorraine si Marie, ang stepsister ko. Parang kapatid talagang turing ko sa kanya, pero niloko niya ako. May relasyon sila ng ex-fiancé ko, habang may relasyon pa kaming dalawa. Mabuti na lang at nalaman ko kaagad ang kataksilan nilang dalawa, kaya hindi natuloy ang kasal namin. Kundi, mas lalo akong mahihirapan. Pagkukwento ni Zarina. Kaya ka naglasing ng gabing yun, hindi ba? Tanong niya. Oo,
I was so heartbroken nung malaman kong niloko ko ng kapatid ko at ng lalaking mahal na mahal ko. Gusto ko lang naman talagang makalimot, pero hindi ko naman ine-expect na ganito ang mangyayari sa ating dalawa. Sagot niya. Pinagsisisihan mo ba na nabuntis ka ngayon? Hindi, kailanman. Unexpected ang pagbubuntis ko, pero hindi ko pinagsisisihan na magkakaanak na ako. Malaking responsibilidad to at hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan to. Pero handa akong gawin ang lahat para sa anak ko. Anak natin, Zarina. Mariing tanong o mariing ani ni Tyrone. Napatango si Zarina sa tinuran nito at napangiti na lamang ang dalaga. Ikaw, magkwento ka naman. Bakit kayo naghiwalay ni Eunice? Nagbaba ng tingin si Tyrone. Naiintindihan naman agad ni Zarina na mukhang ayaw nitong mapag-usapan ang past niya. Nanahimik na lamang siya at hindi na sana kikibo kung hindi lamang biglang nagsalita si Tyrone. Minsan kong pinangarap ang future ko kasama siya. High school kami nung naging girlfriend ko si Eunice. I was so in love with her. Magkasabay kaming gumraduate ng high school at college. After ng graduation namin ng college, plano ko nang mag-propose na sa kanya. And I did. Yun nga lang, taliwas sa inaasahan ko ang naging sagot niya. Wala nang tanong-tanong. Alam na kaagad ni Zarina na totoong mahal na mahal nga ni Tyrone ang pagbubuntis niya. Kasi kung hindi, sana noon pa lang ay iniwanan na siya nito. Ngunit hindi. Nanatili ito sa tabi niya at ngayon nga ay mahal na mahal pa niya. 8 buwan. 8 buwang buntis na si Zarina. Malaki ang kanyang tiyan. At nakapag-gender reveal party na rin sila. Lalaki ang magiging anak nila ni Tyrone. At ngayon pa lang ay abalang-abala na ang dalawa sa pamimili ng ipapangalan nila sa kanilang anak. Ang dami niyang suggestion pero ang karamihan doon ay nire-reject ni Tyrone. Ang sabi kasi ni Tyrone ay gusto niya ng unique na pangalan para sa kanilang uniko iho. Na malugod naman niyang pinagbigyan. Nasa kondo lang siya ngayon at hindi na siya makalabas dahil nahihirapan na siyang gumalaw-galaw. Habang hindi naman siya nagtatrabaho sa kanyang restaurant, ay inuutusan niya si Franz na ito na lang muna ang mamuno sa kanyang negosyo. Malaki naman ang tiwala niya sa kaibigan at alam niyang mapagkakatiwalaan niya talaga to. Hi, bati ni Tyrone sa kanya pagkapasok nito sa condo unit niya. Nakadamit pang trabaho pa ang binata at mukhang ngayon lang natapos sa trabaho. Naupo si Tyrone sa tabi niya at kagaya ng nakasanay ni Zarina ay ipinatong niyang muli ang kanyang mga paa sa hita nito. Pumunta nga pala kanina sa opisina ko si Eunice. Nag-usap kami. Nagkaayos na at kahit papaano, nagkaroon na kami ng closure. Ani Tyrone. Ha? Closure? I thought you still love her. Takang tanong ko. What? Nung nag-usap kasi tayo, mukhang confused ka sa nararamdaman mo. Naiintindihan ko naman kasi kahit na sino naman ay makukonfuse talaga kapag nasa sitwasyon mo. Hindi ko na siya mahal sa. Matagal na akong walang nararamdaman para sa kanya. Mariing anya. Nagkatitigan ng dalawa. Hindi malaman ni Zarina kung ano ang mararamdaman niya. Dapat pa siyang matuwa ngayon dahil hindi naman pala mahal ni Tyrone ang kanyang ex-girlfriend. Pero hindi naman ibig sabihin nun na siyang gusto, hindi ba? Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya noon ni Franz na mukhang may gusto sa kanya si Tyrone. Kaagad na pinilig ni Zarina ang kanyang ulo. Pero imposible naman yun. Alam kong hindi magandang timing ko. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang mahal ko, Zarina. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman ko pero yun ang totoo. Nahulog ako sa'yo. Nung unang beses pa lamang kitang makita na lumabas sa opisina mo sa restaurant mo. Gustong-gusto kong magpakilala sa'yo noon, pero masyado ka pang baliw sa ex mo, kaya hindi ko magawang ipagtapat sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya nga masayang-masaya ako nung gabing may mangyari sa ating dalawa. Dahil alam kong iyon na ang pagkakataon ko para ako naman ang magmahal sa'yo at pasayahin ka. Hinanap kita kung saan-saan nung bigla ka nalang nawala. Luckily, nabuntis pala kita, kaya mas lalo kong nagkaroon ng dahilan para manatili sa tabi mo. Naningkit ang mga mata ni Zarina.
Kaya ka ba nakangiti nung sinabi ko sa'yong buntis ako? Sinong hindi matutuwa? Although hindi ko naman gusto na ganun ang mangyari. Na hindi mo pa nga ako nakikilala ng lubos, pero natahalik ka kaagad sa akin dahil sa isang malaking responsibilidad. Pero gusto kong malaman mo din na wala naman ako ni isang pinagsisisihan doon. Masaya ako sa kung ano ang mayroon tayong dalawa ngayon. At mahal na mahal kita. Napanatag si Zarina. Mahal din naman pala siya ni Tyrone. Kinilig tuloy siya. Mabuti na lang at nag-confess na to ngayon. Kaya hindi na niya kailangan pang mga pa at mag-isip kung pareho lang ba sila ng nararamdaman. Kagagaling ko lang sa breakup. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong makamove on. Pero na-realize ko yun. Ilang buwan nang nakalipas. Nahulog ako sa iyo sa pag-aalaga mo sa akin at sa magiging anak natin. Gustong-gusto ko tuwing nandyan ka sa tabi ko at parating nakagabay sa akin. Hindi ko man palaging nasasabi, pero sobrang na-appreciate ko ang mga ginagawa mo para sa akin. Dahilan para mahulog ako sa iyo. Mabilis ang naging pagkakahulog ko sa iyo, pero wala akong pinagsisisihan, Tay. Dahil gustong-gusto ko din naman eh. At mahal din kita, Tyrone. Masaya akong marinig yan mula sa Zarina. Pangako, mas pagbubutihin ko pa ang pag-aalaga sa iyo at sa magiging anak natin. Hindi mo kailangan pang mangako dahil alam ko namang ganyan talagang gagawin mo, no? I love you. I love you too. Hindi nagpatalo si Zarina. I love you more. Ngumiti at umiling si Tyrone. I love you the most. Napailing lamang si Zarina. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging sweet at maalaga si Tyrone sa kanya. Kada uuwi ito sa trabaho, ay lagi siyang may pasalubong na bulaklak at kung ano-ano pa. Ang sabi ni Tyrone ay manliligaw daw to sa kanya na hinayaan niya lang. Paanong hindi? Sobrang kilig na kilig siya sa tuwing manunuyo ito sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging ganito ang ending nila ni Tyrone. Noon naman kasi, ang gusto niya lang talaga ay makilala at masabi kay Tyrone ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi naman siya umaasa na kahit na ano galing sa binata. Pero hindi niya inasahan na paninindigan siya nito at aabot pa sila sa ganitong punto. Napakasaya niya at wala na siyang mahihiling pa. Gusto mo bang sumamang mag-grocery? Wala na tayong stock. Ani Tyrone habang nakayakap sa kanya. Sige, gusto ko ding lumabas ng kondo at makagala man lang kahit papano. Ang boring na dito sa kondo natin eh. Sagot ni Zarina. Natawa si Tyrone sa kanyang tinuran. Pagkatapos nilang maglista ng mga kakailanganin nila, kalaunan ay nasa daan na sila papunta sa pinakamalapit na grocery store sa kanyang kondo. Pagka-park pa lang ng kotse ni Tyrone, ay kaagad na siyang bumaba. Kumuha pa muna sila ng pushcart bago tuluyang pumasok sa loob ng grocery store. Si Tyrone ang nagtutulak sa kanilang pushcart at siya naman ang may hawak ng listahan ng mga kailangan nilang bilhin. Gusto ko ng chocolate, Tay. Ungot ni Zarina sa binata. Nakangiting kinurot ni Tyrone ang kanyang ilong at saka dali-daling pumunta sa stall ng mga chocolate. Pumunta naman si Zarina sa meat section at saka nag-umpisa ng kumuha ng chicken, pork at beef na nakalagay sa listahan nila. Hindi man siya palagi nag-grocery pero alam naman niya kung ano ang fresh na meat sa hindi at iyon ang mga pinagkukuha niya. Aba, tignan mo nga naman oh. Sa dinami-rami ng lugar na pwede tayong magkita, dito pa talaga. Napalingon si Zarina sa pinanggalingan ng boses na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang si Marion at sa tabi niya ay si Paul. Ayoko na makipag-away, Marie. Ako nang makikiusap sa'yo. Tantanan mo na ako. Sagot niya. Tantanan? Paano kita tatantanan matapos mong kunin ang lahat sa akin? Naging anak din naman ako ni Tito Aris. Pero bakit wala akong minana galing sa kanya? Wala nga ba? O sadyang hinarangan mo lang para masolo mo at hindi mapunta sa akin ang para naman talaga sa akin? Walang iniwanan naman na sa'yo si Daddy. Dahil stepdaughter ka lang niya. At ako ang tunay na anak. Ako ang may karapatan sa pera ng pamilya namin.
At ano naman ang kinuha ko sa'yo? Hindi ba't ikaw nga itong may inagaw sa akin? Pero huwag kang mag-alala, Marie. Dahil matagal na kitang napatawad sa ginawa mo sa akin. Kaya nga ako ang nakikiusap sa'yo. Tigilan mo na ako. Maging masaya ka na lang, Marie. Ani Zarina. Naningkit ang mga mata ni Marie. Pero natahimik din naman kalaunan. You're pregnant? Tanong ni Paulo sa kanya. Yup. I'm happy for you, Zah. Sana mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa'yo noon. Sobrang pinagsisisihan ko na yun ngayon. Ngumiti si Zarina. Handa na siyang magpatawad ngayon. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Sa katunayan nga niyan ay dapat pa akong magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi mo ko iniwan at ipinagpalit kay Marie, hindi ko makikilalang ama ng anak ko. Hindi ako magiging ganito kasaya. Anya. Matapos niyang sabihin ang mga yun, ay eksakto naman ang pagdating ni Tyrone. Naramdaman kaagad ni Zarina ang pagpulupot ng mga braso ni Tyrone sa kanyang bewang. Let's go. Anyaya ni Tyrone sa kanya. Tumango naman siya at susunod na sana kay Tyrone papuntang counter nang may maalala siyang nakalimutan niyang sabihin. Hindi na ako uuwi sa bahay, Marie. Yun na lang ang ibibigay ko sa'yo. Alam kong gustong gusto mo ang bahay na yun dahil nandun ang mga alaala ng iyong ina. Please, hindi mo ako kalaban o kung ano paman. Magkapatid tayo, Marie. Tayong dalawa na lang ang mayroon ng isa't isa at hindi na natin yun mababago. Sana maging masaya ka. Dahil wala akong ibang gusto para sa'yo kundi yun. Kapag naging okay ka na, pwede kang bumisita sa kondo ko. Tulungan mo akong mag-alaga sa baby ko. Gusto kong kasama kita habang pinapalaki ko siya. Maramdaming ani ni Zarina. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha ni Marie. Gusto niya pa nga sanang aluin ang kapatid niya, pero alam naman niya na hindi pa yun maaari sa ngayon. Tumalikod na si Zarina at aalis na sana, ngunit natigilan siya nang marinig ang bulong ng kapatid. I'm sorry, Zah. Sana mapatawad mo ko. Ngumiti lang si Zarina at saka tuloy-tuloy nang naglakad palapit kay Tyrone. Nakangiting sinalubong naman siya ng binata. I'm so happy. Okay lang lahat. Hindi na ako makapaghintay na makita ang anak natin. Bulong niya. Ganon din ako, Zah. Excited na ako. Thank you for making me a father. I love you so much. I love you too, Tyrone. The end.